Sa panahon ngayon, halos bawat taon may lumalabas na bagong modelo ng sasakyan. Mas mabilis, mas high-tech, at mas magandang design. Pero may mga sasakyan sa Pilipinas na parang ayaw talagang magretiro. Mga sasakyang ilang dekada na sa kalsada. Pero hanggang ngayon umaandar pa rin. Bumabiyahe pa rin. At kumikita pa rin. Yung iba dito ay ginawa pa nung 1930s, 80s, 90s. Pero makikita mo pa rin sa mga highway, probinsya at kahit sa syudad. Minsan nga, mas matibay pa ang mga ito kesa sa mga bagong sasakyan ngayon. May mga modelo naging pang pamilya, may naging pang negosyo, at meron ding naging icon ng transportasyon sa Pilipinas. Pero ang tanong, ano nga bang modelo ang pinakalumang sasakyan na hanggang ngayon ay ginagamit pa rin ng mga Pilipino? Sa video na to, aalamin natin ang mga pinakalumang brand or modelo ng sasakyan na patuloy pa rin gumugulong sa mga kalsada ng Pilipinas. Nasakyan nyo na kaya itong mga to? O baka meron pa sa garahe ng pamilya nyo? Mr. D. At number 13, Mitsubishi Adventure, 1998 to 2017. Ang production nito ay tumagal ng halos 20 taon, kaya isa ito sa pinakamahabang nagtagal na modelo. Gawa ito ng Taiwanese Freeka na naiangkop para sa mga Pilipino. Mayroong mga taxi variants, TX at GX, family variants, GLX or GLS Sports at high-end variants. Umabot sa mahigit 100,000 units ang nabenta at ginamit ito bilang UV Express at pampamilyong sasakyan. Kaya kahit natigil ang produksyon dahil sa mas mahigpit na emissions, nananatiling popular ang Adventure dahil simple ang makina at marami ang pyesa. Number Isuzu Highlander or Crosswind, 1997 to 2018. Nilunsad ang Isuzu Highlander noong 1997 bilang 10-seater AUV na may 2.5-liter diesel engine. Pero noong 2001, pinalitan ito at mas pinalakas at mas pinanipis na Crosswind na may bagong harapan at modernisadong kabitan. Hanggang 2015, naabot ng Isuzu Philippines ang 100,000th na Crosswind. Kilala ang Crosswind sa durability, reliability at fuel efficiency. Kaya naging paborito ng mga pamilya, fleet at pampublikong sasakyan. Sa tagal nga ng buhay nito, hanggang ngayon may mga Crosswinds na naghahakot ng pasahero at sinisingilan ng Crosswind Express ang sakay. Number 11, Toyota Revo, 1998 to early 2000s. Noong 1998, muling binuhay ng Toyota ang Tamaraw sa pamamagitan ng Tamaraw FX Revo. Pinagandang loob at ginamit ang electronic fuel injection. Mas maluwag at mas maayos ang ride, kaya naging popular ito sa pamilya at negosyo. Sabi nga ng auto-industriya, tinalo pa nito sa benta ang Toyota Corolla Sedan. Kung may Revo ka noon, parang may minibus ka na, di ba? May aircon, may makabagong dashboard. Marami pa rin pumapasada ngayon na Revo. Ginagawang UV Express, service, o kaya pampasada ng barangay councilor. Hindi talaga mawala sa kalsada to. Number 10, Toyota Tamaraw FX from 1992 to 2002. Sumikat ang Tamaraw FX noong maagang 1990s. May 1.8 liter na gasolina at 10-seater na kapasidad. Ito ang nagsimula ng bagong anyo ng pampublikong transportasyon, ang FX service na minamaneho ng hindi aircon na van na may sideward facing na upuan. Ang FX ay ginagamit bilang pampamilya, pambiyahe, pang taxi, lalo na sa Baguio, at base wagon para sa negosyo. May estima na 3,000 to 5,000 units pa ang ginagamit sa Cordillera dahil madali itong kumpunihin. Legendary ang FX sa Baguio at syempre sa Manila. Akala mo kabayo kung humatak pakyat! Number 9, Toyota Light Ace,
80s. Ang Toyota Light Ace ay dumating sa Pilipinas sa pamamagitan ng gray market noong 1980s. Opisyal itong nilunsad ng Toyota noong late 1980s na at naging instant hit hanggang mapalitan ng mas malaki at bagong high ace noong mid-1990s. Ang van na ito ay may 5 speed manual. Kahit mababang horsepower, kayang tumakbo ng 145 km/h kapag puno pa. Sa dami ng nag-produce, maraming Light Ace ang ginagamit pa rin ng pamilya. At negosyo syempre bilang delivery van at pampasok sa eskwela. Ang Light Ace, ang OG na pangpamilya service. Number Mitsubishi L300 1983 hanggang ngayon. Noong 1983, nilunsad ng Mitsubishi Motors Philippines ang L300 passenger van. Batay sa 1979 Delica para tapatan ang jeepney, Tamaraw at Fiera. Naging pambihirang tagumpay ito bilang family carrier, school bus, community van, delivery van at ambulansya. Mahigit 190,000 units ang naibenta at noong 2020 to 2021 ay naiproduce ang 200,000th unit. Ang L3 ay may Euro 4 compliant 2.2 liter diesel engine na may 200 Nm torque at 98 horsepower. Kayang-kayang magkarga ng 1,215 kilos na tao at kargamento. Hanggang ngayon, patuloy pa rin itong ginagawa sa Laguna at ine-export pa sa ibang bansa. Sino ritong sumakay na sa L3 na pang school service? Taas ang kamay. Yung may tambucho na parang ubo-ubo at may sticker na how's my driving? Number 7. FMC Pinoy or ANFRA. Ang Francisco Motor Corporation ay gumawa ng Pinoy at ANFRA na AUV nakabase sa Mazda pickup. Ginamit sila bilang pampublikong transportasyon at serbisyong matagal nang nag-produce hanggang 2004. Kilala ang ANFRA sa kahoy na upuan at high roof na disenyo. Maraming operators ang patuloy na nag-ooperate kahit maraming taon na dahil madaling makahanap ng pyesa. Nang umalis si Ford, binili ng Pilipinas Nissan ang mga body stamping ng Fiera 3 at nirebadge bilang Nissan Vida. Gamit ang PEC diesel engine. Sa madaling salita, pamangkin ito ng Fiera. Alam nyo bang may sasakyan palang Pinoy? Sa sobrang sikat noon, kahit tumigil ang produksyon, marami pa rin bumabiyahe. Number 6. GM Harabas. Late 1970s. Ang GM Harabas ang isa sa pinakamaliit at pinaka-car-like na AUV. May jeep style at taxi style na variant at kilala sa kanyang mga pintuan na nakabitin sa haligi. Dahil mas maliit at mas komportable kaysa sa jeepney, naging paborito itong pampasaherong sasakyan sa ilang lungsod noong 1970s. Harabas, parang tawag sa batang lakwatsero noong araw. Ito ang mini-me ng mga AUV. Sa sobrang liit, malapit na siyang maging kotse. Number 5. Ford Fiera. Early 1970s. Sa mga panahong ito, pinakilala ng Ford Philippines ang Fiera na may chassis cab, pick-up at jeepney configurations. 3 henerasyon ang gumamit ng mga pyesa ng Ford of Europe at huling bersyon ay may Mazda bits. Inabandon ang produksyon noong 1984 nang umalis ang Ford sa Pilipinas. Dahil sa popularidad nito, naging generic na tawag ang Fiera sa lahat ng AUV noong dekada 70 at 80. Kapag may nakita ka sa kalsada na lumang Ford na kahawig ng jeep, ay, yun na yun. At number 4, Toyota Tamaraw. 1976, nilabas ng Delta Motor Corporation ang Toyota Tamaraw sa ilalim ng Progressive Car Manufacturing Program. May 1.2 liter 3K gasoline engine ito at alternatibo sa jeepney. Kilala ang Tamaraw dahil kaya nitong maghakot ng pamilya at paninda,
may simpleng mekanika at matibay. Bago pa man dumating ang FX, ito ang pangunahing AUV ng mga Pilipino. Ang pangalan pa lang, halatang Pinoy na Pinoy na! Tama raw! Number 3, Mitsubishi Cimarron. 1961, isa sa mga unang Asian Utility Vehicles or AUV sa bansa, ang Mitsubishi Cimarron noong 1961. Ang makina ay nasa ilalim ng driver's seat at ginagamit nito ang Astron engine. Para itong minibus at ginagawa pa noong bilang pamalit sa jeepney. Maraming Cimarron ang ginawang pampasaherong jeep o minibus na rumoronda pa rin sa mga probinsya. Woo! Kung akala mo ang Astron ay si Astro Boy, ay mali ka! Yan ang makina ng Cimarron na nakapark sa ilalim ng upuan. Kaya ang init doon! Number 2, Volkswagen Beetle. Isa sa pinakasikat na classic car sa buong mundo ang Volkswagen Beetle. Naunang ginawa ito noong 1938 at tumagal ang produksyon hanggang 2003. Dahil sa simple nitong makina at madaling maintenance, maraming Beetle ang tumagal ng ilang dekada at ginagamit pa rin ngayon ng mga car enthusiasts. Sa Pilipinas, naging popular ito noong 1970s hanggang 1990s at hanggang ngayon ay may makikita ka pa rin sa mga car shows, vintage collections at kahit sa mga kalsada bilang daily driver. Kung may sasakyan kang parang kuba, hey, ito na yon. Ang Volkswagen Beetle na cute na cute. Maliit, bilugan at parang cartoon ang itsura. Pero wag ka magpapaloko, sa tibay ng makina ito, may mga Beetle pa rin na umaandar kahit lampas 40 or 50 years old na. And at number 1, Jeepney. 1940s to present. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, iniwan ng mga Amerikano ang mga surplus na US military jeeps at inangkin ito ng mga Pinoy. Kinabitan ng metal na bubong at mahabang bangkito para isakay ang maraming pasahero. Mula 14 hanggang 18 katao ang kapasidad. Sumikat ito bilang jeepney dahil sa kombinasyon ng jeep at jeepney at naging simbolo ng pagkamalikhain at bayanihan ng mga Pilipino. Hanggang 2022, may tinatayang 600,000 jeepney drivers sa bansa at mahigit 9 milyong pasahero sa Metro Manila araw-araw. So, sino dito ang hindi pa nakakasakay ng jeep, ha? Ano? Tumaas ang kamay. Kung hindi pa, baka alien ka. Sobrang dami ng jeepney driver at pasahero. At kahit may modernisasyon, hindi basta-basta namamatay ang jeepney. Ipaglaban natin sila nang hindi mawala, okay? Proud to be Pinoy! At yan ang mga pinakalumang sasakyan na gumugulong pa rin sa ating bansa. Lahat na nabanggit sa listahan ay patunay na sa kamay ng Pinoy, walang tinitigil na makina hanggat may pakinabang pa. Kaya sa susunod na makita mo ang isang lumang sasakyan na rumalagasa, huwag mo siyang i-underestimate, ha. Baka mas matanda pa siya sa'yo at sa lola at lolo mo. Pero malayo na ang nararating. At kung nagustuhan yung ating video for today, please comment, tweet, 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 tweet. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D. Kasi masayang matuto! The end! Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day! See you, D-Fam!